Mga kapuso, kagabi ay lumabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Goring. Tinatawag na ito ngayon sa international name na Saula. Huling namataan ang mata ng nasabing bagyo, 335 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, tinutumbok nito ang bansang China. Kagabi rin ay pumasok naman sa PAR ang severe tropical storm na may international name na Haikui at tinatawag na natin ito sa local name na Hana. Namataan ng Pag-asa ang sentro ng nasabing bagyo, 1,160 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May lakas ito na 110 kilometers per hour, bugsong nasa 135 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyong west sa bilis na 10 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alingmang panig ng bansa. Base sa wind forecast ng Metro Weather, tatahakin nito ang Philippine Sea sa mga susunod na oras pero nananatili o mananatiling malayo sa ating bansa. Hindi ito inaasahang magla-landfall dito. Bukas ay posibleng lumabas na ang bagyo sa ating PAR. May isa pang bagyo, mga kapuso ha, ang binabantayan sa Pacific Ocean. Isa na itong tropical storm na may international name naman na Kirogi. Ito siya ngayon, mga kapuso ha, pero base sa pinakabagong data ng Pag-asa, posibleng pahilaga ang magiging direksyon ng bagyo sa mga susunod na araw. Kaya mababa ang tsansa nitong pumasok sa ating PAR. Ngayong araw, inuulan ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa dahil yan sa hanging habagat na napalalakas ng 3 bagyo. Magiging maalon para rin at delikado sa maliliit na sasakyang bandagat ang pumalaot sa lahat ng mga dagat na sakop ng Luzon at Visayas. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa halos buong northern at central Luzon base sa forecast ng Metro Weather. Uulanin din ang ilang panig ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magpapatuloy rin ang pag-uulan ngayong araw dito sa Metro Manila. Mga kapuso, nakataas ngayon ang yellow rainfall warning dito sa NCR, Zambales at Bataan. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng pagbaha. Tatagal ang yellow rainfall warning hanggang alas 2 ng hapon. Ako po si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Goring. Pero pumalit naman po dito kagabi ang severe tropical storm Hana. Sa ngayon, walang nakataas na wind signal dahil sa nasabing bagong bagyo. Sa halip, nahahatak nito ang habagat na siyang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon kasama na po ang Metro Manila. At may isa pang bagyo na nabuo sa Pacific Ocean. Tutok lang dito sa Balitang Hali para sa iba pang update sa lagay ng ating panahon. Mahigit 80,000 pamilya ang naapektuhan sa pananalasa ng Super Typhoon Goring na nakalabas na po sa Philippine Area of Responsibility. Batay po yan sa latest na ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Isa ang naiulat na nawawala sa Western Visayas. Wala namang nasawi o nasugatan. Mahigit 200 bahay ang nasira. Tinatayang nasa mahigit 41 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastructure dahil po sa bagyo. Isinailalim na sa state of calamity ang Bacolod City dahil sa masamang panahon. At may ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV1, Western Visayas. Eileen. Rafi, nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng antas dito sa Bacolod City at magtatagal pa ito hanggang bukas. Kasunod ito sa ipinalabas na executive order ni Bacolod City Mayor Albi Benitez para may panahon pa na makapaglinis ng mga silid-aralan na ilang araw ng lubog sa baha dahil sa malakas na ulan. Samantala sa isinagawang session kahapon ng hapon, inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ang rekomendasyon ng Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office na isailalim sa state of calamity ang lungsod upang magamit ang pondo ng LGU sa pagtulong sa mga apektado ng pagbaha.
Kasabay ng paghupa ng baha sa Bacolod City kahapon, nagsiuwian na rin ang ilang evacuees na pansamantalang nananatili sa evacuation center dahil sa pagtaas ng tubig o ng baha sa kanilang lugar. Sa datos ng RDRRMC 6, umabot sa 88 na bahay sa Western Visayas ang napinsala dahil sa malakas na ulan at hangin. Nasa 62 sa mga ito ang partially damaged, habang 26 naman ang totally damaged. Umabot sa 42,889 na pamilya o mahigit sa 150,000 na individual ang apektado sa rehiyon. Namahagi na rin ng tulong ang DSWD sa mga apektado. Rafi, inaasahan na magbabalik eskwela sa Lunes ang mahigit sa 141,000 na learners sa Bacolod City. At umaasa ang karamihan na sasabayan ito ng maaliwalas na panahon. Rafi? Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.